Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang ika-6 na kabanata ng Alfilibusterismo. Bago tayo magsimula, atin munang kilalanin ang pangunahing tauhan sa Kabanata 6. Una, si Basilio. Pangalawa, Kapitan Tiago. Ikatlo, Tia Isabel. Pang-apat, Maria Clara. At ikalima ay si Huli. Tayo naman ay dumako na sa paunahing pagsusulit. Una, saan papunta si Basilio nang tumunog na ang kampana para sa misa ng hating gabi? Ikalawa, sino ang dinalaw ni Basilio sa kagubatan? Ikatlo, ano ang kapalit ng paninilbihan ni Basilio kay Kapitan Tiago? Ikaapat, noong unang taon niya sa paaralan, ano ang tanging salita na kanyang nabibigkas? Ikalima, saan nagpunta si Basilio matapos nang mailibing ang kanyang ina? Ika-6, paano pinapakisamahan ng mga tao sa paaralan niya si Basilio? Ika-7, ipaliwanag kung ano ang ipinahiwatig ng ika-6 na kabanata ng El Filibusterismo, 3 puntos. Ngayon ay atin namang talakayin ang ika-6 na kabanata ng El Filibusterismo. Nang tumutunog na ang kampana para sa misa ng hating gabi, si Basilio ay palihim na nagtungo sa gubat ng mga Ibarra. Anibersaryo kasi ng pagpanaw ng kanyang ina sa mismong gubat na iyon. Ipinagdasal niya ang kaluluwa ng kanyang ina at inalala ang mga pangyayari na 13 taon na ang nakararaan. Naalala niya na may isang lalaki na sugatan. Inutusan siyang maghakot ng kahoy na ipangsusunog sa kanyang ina at sa lalaki. May isa ring lalaki na tumulong sa kanya sa paglilibing sa lalaking sugatan, pati na rin sa kanyang ina. Pagkaraan ng mga pangyayaring iyon ay umalis na si Basilio sa gubat at lumuwas sa Maynila. Sa sobrang hirap at gutom ay ninais na niyang magpasagasa sa mga karwaheng dumadaan. Sakto namang dumaan ang karwahe ni Kapitan Tiago, nalunan din si Tia Isabel. Kapapasok pa lamang ni Maria Clara noon sa kumbento at pauwi na sana nang madaanan nila si Basilio. Isinama si Basilio ni Kapitan Tiago at naging katulong siya sa bahay nito. Wala siyang sweldo, ngunit ang kapalit ng kanyang paninilbihan ay pinag-aral naman ng Kapitan si Basilio sa letran. Sa unang taon ng kanyang pag-aaral ay wala siyang nabibigkas kundi ang pangalan niya at ang salitang ad sum o narito po. Minamaliit din siya doon dahil sa kanyang luma at gulanit na kasuotan. Gayunpaman ay lagi siyang nagsasaulo ng leksyon. Nagkaroon ng isang gurong Dominiko si Basilio. Minsan ay tinawag niya ang binata upang lituhin ito sa pagtatanong ng leksyon. Subalit sinagot siya ni Basilio ng tuloy-tuloy at walang kagatol-gatol. Dahil dito'y tinawag siyang loro ng propesor sa gitna ng katuwaan ng klase. Nang minsang bigyan muli ng guro si Basilio ng katanungan, ay nasagot niya muli ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay wala ang inaasahang katatawanan, dahil dito'y napahiya ang Dominiko at sumama ang loob kay Basilio. Nagkaroon pa sila ng alitan at hamunan sa laban ng gagamitan ng sable at baston. Natutuwa namang iniharap siya ng mga mag-aaral sa kanilang propesor. Mula noon ay nakilala na at nakatuwaan si Basilio. Siya ay nagkaroon ng markang sobresaliente. Dahil masikap sa pag-aaral si Basilio, ay hinikayat siya ni Kapitan Tiago na lumipat sa Ateneo Municipal. Namumuhi kasi si Kapitan Tiago sa mga praile mula nang magmungha si Maria Clara. Doon ay pinili ni Basilio ang pag-aaral ng medisina dahil ito rin naman ang kanyang hilig. Sa kanyang 3 taon ay marunong ng manggamot ang binata. Kaya nang makaipon ay nakapagbihis na siya ng maganda at nakapag-ipon din ng kaunti. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagwawakas ng pagtataya. Una, saan papunta si Basilio nang tumunog na ang kampana para sa misa ng hating gabi? Ikalawa, sino ang dinalaw ni Basilio sa kagubatan? Ikatlo, ano ang kapalit ng paninilbihan ni Basilio kay Kapitan Tiago? Ika-4, noong unang taon niya sa paaralan, ano ang tanging salita na kanyang nabibigkas? Ika-5, saan nagpunta si Basilio matapos nang mailibing ang kanyang ina? Ika-6,
Paano pinapakisamahan ng mga tao sa paaralan niya si Basilio? Kapito, ipaliwanag kung ano ang ipinahiwatig ng ika-6 na kabanata ng El Filibusterismo, 3 puntos. At dito na po nagwawakas ang ating aralin sa kabanata 6 ng El Filibusterismo. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y mayroon kaming naibigay na bagong kaalaman sa inyo.